Hello guys, good afternoon. Hindi. Hinahayaan ko lang magsalita dito si si Nora. Tama na. Tama na dito. Mga bait ng mga baby ko. Mga mabait ng mga baby ko. Mga bait ng mga baby ko. Mga bait ng mga baby ko. Wag-vlog kayo na. Wag-vlog ko kayo na. Wag-vlog ko kayo. Mga bait kayo na. Nangungonsumi yung nanay nila, si Mami Nora nila. Yung muso mo, yung muso mo, yung muso mo. Yung muso mo, ha? Ayun guys, ngayon, ilan ba sila? 26 days na. Ayun, kasi 25 na ngayon, so bali 26 days na sila. Ilang araw na lang. So yun, mag-aano na sila. So, alisan na natin ang sounds. Away na naman. Ayun. Lagi sila nag-aaway. Lagi talaga sila nag-aaway. So ngayon, anuhan natin dito. Teka, dito muna. Isunod natin. Kaya ito guys, ito yung ating, ito yung pag-anuhan, ibinaba nila. Yan ang, kasi ihiwalay na sila ilang araw na lang. Diyan sila ilalagay. Ito na nga, bali ang plastic matting na lang. Kasi yung ating inuutusan, yung aking kapatid, sira daw yung kanilang tricycle, at saka, yun, kasi binabaha din sila doon. Marami nga silang baboy, so walang time at hindi pa yata nayari. Sila kasi yung madali kong utusan. So yun si Rafi, si Fail, yung diyan yun, pinakiusapan ko kung pwede siya pumunta ng bayan, pinabili ko siya ng plastic matting kasi kulang pa ng 10. Tira lang kasi yun sa ginawang sa pinangsahig sa farrowing pin. Kaya yun, may kulang pang 10. Kasi kung anong size niyang farrowing pin na yan, yan din ang ating ipinagawa nito. So, yan tinuturo ni Nora. Ang sabi niya kasi, tinanggal yung nakaharang dyan, tinanggal yung nakaharang na bakal, ay hindi ko nga alam kung bakit ginawa yon. May mali na doon, Kaya yan, binakbak nila, kasi nga hindi nga makapasok ang siguro kasi akala siguro lagyan natin ng mga railings nga. So, may mali doon, pero okay lang. Ito na nga, ayan, nilagyan ng mga kawakawayan yan kasi para hindi na sila dyan, dahil malalandi na, kung tutusin ilang araw na lang naman, ihiwalay na sila. Kaya mataas na nga yung ating pinagawa, as in talagang mataas kasi pwede na rin siguro natin, tingnan natin kung hindi ba sila magsiksikan, baka pwede na rin natin sila doon pag depende yun, kung gaano gaano na sila kabigat. Kasi nga, mayroon naman dito sa area na yan, doon sa kabila, mayroon nga tayong dalawang nakalaan, may dalawang kwarto dyan, dito sa side na yun, hindi lang makikita, pero dabari ko dati-rati nakita nyo yun, at saka may espasyo nga dyan. So, yun, pwede silang tag-apat-apat doon, pero maluwag sila sa 4. Eto na guys, mayroon tayong, hindi ko alam kung kailan, mayroon tayong, yun nga, ang ready na gelt, ready na raw yun pabulugan, nag-volunteer naman yun si Fail nga, na pansamantala doon muna sa kanila, saka na lang ilagay katulad siguro ni Babsi, saka na lang siya ilagay kung yung buntis na nga, saka i-deliver. So yun, kaya yan may mga trapal yan. Ito nga, sabi ko nga, kasi open lang muna yan dahil nga may plano tayo doong mag-building nga, at saka napaka-slanting niya, kaya madali siya talagang linisin, dahil sadya talagang pinaano ko yun, dahil para hindi na mahirapan yung nag-alaga. Yun nga, si Nora, hindi na siya mahirapan. So, ayan. So, ang ibig sabihin nito, so kasya lang talaga siya sa dalawang farrowing. Pero kung tutuusin nga, ang nagkamali lang siguro ako. So, ngayon may idea na tayo
kung gaano kalapad yung ating building nga, no? Hindi lang siya talaga nasukat ng mabuti kasi kung tutusin, ang sukat niya talaga ay nasa 6, ano? 6 by 4 5 yata. Kasi nasa 30 square meter yan eh. Hindi kasali yung dalawang doon ha, dalawang kwarto. So, bali siguro, mayroon na tayong dyan na 30 o nasa 40 square meter. Basta malapad siya, malapad. Yun nga, hindi natin nasukat ng mabuti, pero ngayon meron na tayong idea kung gaano na sa susunod kalapad yung ating building kasi nga yung una medyo makitid. Ito ngayon ay malapad ang pagkagawa nito. Kailangan talaga may espasyo nga. So, tamang-tama doon sa likuran ay na siya, masyado na siya doong yung yung pababa. So, hindi na siya ipapapantay, lagyan na lang siya ng kanal, no? Kaya ang doon hindi napapantayin yung sahig. Lagyan ng kanal para, yun, madali ng natin ng diyan. Ay, may kulang pa pala dyan sa ating wala pa pala yung inuman nila, pero guys, okay na yung kainan. Okay na yung kainan. Dito yata makita natin yan. So, ito. Teka, hindi. Ito. Kailan ba to ginawa? Teka lang. So, hindi ko na makita. Pero alam ko, ito ba yung nila ngayon? Parang, hindi. Ito ata. No, ayan. Ito na yung nila. So, hindi ko alam. Teka lang. Ba't parang, sorry guys, kung ayun, hindi ko pala na-save. Hindi ko pala na-save kasi okay lang yan kasi sa pavilion naman yon. Ayun, kasi nga dito may kainan na siya, no? So, ang na lang dito is yung inuman na lang nila. So, madali na lang naman yon, no? Galon at saka yung pang nga nila, yung nipple drinker nga nila. Yun na lang ang kulang dyan. So, madali namang i-install yan. No? O kaya, kuhanin muna yung sa kabila habang pwede naman yun na ilipat muna dito. Kasi yan si Babsi, pwede na siguro yan pabulugan agad after na mawala ang mga na yan. So yun, yan ang natin, yun ang ating latest. So, ito nga, no, yan, ito idugtong na lang natin ito para humaba-haba, no. Ito nga si Denmark nga, tapos ito si Nang Beauty. Yun nga sabi ko, unahin na lang nila yung paghahawan kasi talagang wala talagang katapusan yung mga damo na yan. No, ang bilis talaga nilang tumubo. So sabi ko yung mga prutas na lang yan at saka mga nyug, yun ang unahin nila para hindi sila matalo ng mga damo. Ito ay hindi ko nga alam kung anong puno na yan. Ano pala to? Indian mango pala to. Mga Indian mango pala yan. Ayun ang dami nilang dyan, maraming antes, ganon. Sa Bisaya yan, sa amin ang tawag yan pala, ang dami niyang ang daming pugad. Siguro, after niyan mamunga, ipaputol ko yan. No, iputulin na lang yan para magkaroon ng mga panibagong mga sanga. No, kasi masyado na rin siyang matayog. Ayun nga, sabi ko nga guys, nakita niyo yung in-upload ko doon sa lupa ni asawa ko. No, may mga puno doon ng mangga. No, yeah. Yun, nung tinanong ko, wala na raw mga bunga ngayon. Naubos na raw ng mga bata. Yun, mga anak ni Nora nga, naka-harvest yata doon, yung kinain siguro. Marami daw nanguha. Pero yan, hindi ko ipinagbabawal. Hindi namin ipinagbabawal yun. Sabi ko nga, mas okay na yung mapakinabangan nila. No, kasi talagang kami pa nagsabi noon, kuhanin nyo, kumakain nyo, kung anong gawin nyo, gusto nyo ibenta. Yung mapakinabangan nyo kaysa mabulok lang yan sa lupa, naglaglagan, hindi naman pinapansin, no? Kaya may nakita ako doon na si Mama Mary, no, namumulot lang daw siya sa lupa. Kaya sabi ko, ba't ka mamulot? Manguha ka dyan. Doon sa mga puno, panguhanin nyo yan, no, para mapakinabangan nyo. Kasi hindi namin yan pinapansin. Saka yung mga nakatira dyan, no, ewan ko, napagod na rin ako sa kakasabi, kaya hindi natin ipinagdamot yan. Yan ang dating mangga na pinagnanakawan ko noong araw. Pinagnanakawan talaga. Kasi dati-rati,
iilan pa lang namang may mga manggahan. Pero ngayon sa dami nga, sabi ko nga dyan sa bukid na yan, mayroon ding mangga diyang nanay ko, mga kapatid ko, may mga mangga di dyan. Kaya hindi na siya nabibigyan ng pansin. Ewan ko, hindi na rin kasi ako mahilig sa mangga eh. Pero yun nga, nasabi ko kung walang may nanguha, no, makita nyo may mga hinog dyan, kuhanin nyo, ipakain nyo sa baka, ipakain nyo sa mga manok, no, kaysa masayang lang. Nakuha na raw. Sabi ko, kung nakuha na, okay lang din yan. So, marami daw yung huli sigurong namunga. Yan, may mga bunga pa nga, Ayan, matamis daw yan, matamis. Kasi dati-rati yung ate ko, naggawa ng kubo niya. Nung time ni Yolanda, yun nga, yung time ni Yolanda, talagang inilipad yung kanyang bahay. So, yun. At saka ngayon, may sarili na silang bahay doon sa patag, doon sa tabi ng kalsada dahil yung anak niya nakabili nga doon ng lote rin. No, kasi, kaya yon. Pero, kung sino ang gustong magtayo dyan ng bahay-bahayan, di naman pinagbawal kasi ang dami naming lupa dyan na mga nakatiwangwang lang. No, mas okay na yan na, yun nga, magtanim-tanim sila kung anong gusto nila sa buhay. Hindi naman natin yan. Basta hawanan lang, no? Kaya nga siguro maganda na rin ang lupa dyan, nagiging fertile na rin kasi sa tinagal-tagal ba naman na nabubulok ang mga damo. So yun, maganda rin kasi yun nga, ang sabi ko yung sa yung mga pinagdamuhan, ilagay dyan sa sa puno ng niyog, no? Sa mga dwarf na yan. Pero ito, alam ko hindi yan na mga dwarf eh. Ito yata parang matagal na tong Parang hindi ito. Okay. Hindi bago. Kanina lang. So, kanina lang yan. No, kasi meron ding dito si Nora. Teka. Alisin nga natin to. Hindi ko lang siya na-save. No, hindi natin na-save yung na yon. Ewan ko kung ito ba. Ayan. No. Kasi minsan doble-doble na ang nito. So, hindi ito, kahapon pa. So, ayan nga guys, yun nga sinasabi ko, no, maganda yan talaga na may mga puno tayo. Yun ang pinakiusap ko sa kanila na alagaan nyo, no, yung mga prutas dyan kasi kayo din naman ang magbibenepisyo niyan eh. Hindi naman ako ang mag-aano niyan, kundi kayo din. So, yun, Iron Man. So, doon muna na. Lang natin to. Ito. So, nandito na sila ngayon sa pabilyon ng asawa ko kasi tapos na nga sila doon sa na yan. Ayun, ilipat nga nila. Yon. So, ayan na ang ano ba yan? Sanipa ba ang tawag dyan? So, dyan naman siya ngayon kasi itong side na to hindi pa tapos. Ayan. No, sayang nga lang kasi nga tag-ulan. No, yun muna ang aking kasing pinauna talaga. No, kahit na umulan, so pwede na silang mag-flooring dyan kung kailan sila magkaka-time. So ngayon guys, Huwebes pala ngayon. Ako ang nagkamali. Akala ko ngayon ay Miyerkules lang. Huwebes na pala. So mamaya, tayo, no? Magme-message naman tayo. So thank you so much nga pala sa mga dumalo sa aking live, no? Wala, ngak-ngak lang yan. So, wag nyo nang panuorin yan kasi mahaba na masyado, no? At saka bara-bara nga, no? As usual, bara. So, yun. Basta ito lang aking pinakita. So, ito naman ngayon ang update sa pavilion. Pero hindi akin ito, guys. Sabi ko nga, hindi aking proyekto to. Sa asawa ko to. Kay Mr. Torres yan. So, kanyang, nako, naiinis ako. Kaya ito, may pang ako ng, dito eh. Kasi ang daming langaw na distract na naman ako. So, ayan. Yun ang So, hindi nga akin yan. So, kanya yan. Yung aking proyekto, yun nga sa babuyan. Kasi nga may kanya-kanya kami, no? So, kung anong maisip niya, kung ano rin yung maisip ko. So, yun ang namin. Hindi ako nakikialam dyan. So, kung ano ang talagang plano niya. So, bahala siya dyan. Basta yung akin, may sarili din ako. Ayun nga, no, magkanya-kanya kaming kubo, no, kasi minsan kami magkasundo sa ingay, no, okay lang yung bunganga ko kung mag-ingay, pero ayaw ko ng music na akala mo talaga, sasabog na yan tainga mo.
Bihira lang naman sa babae talagang mahilig sa mga sa malalakas na music, yung mga sound strip na yon, ano ba yan, no, mga music lovers. Kaso nga sa akin pa-timing lang ako, no, timing lang ako. Ayaw ko masyadong malakas kung ako lang ang masusunod, at saka pag may ginagawa ako, mas gusto ko yung talagang walang ingay, no? Talagang nakapag-concentrate ako sa aking mga ginagawa. Kaya yan lang. Thank you so much at mag-ingat po tayo lahat, guys, Kawawa naman, no? Nakikiramay tayo sa mga nawawala diyan sa nawawala ng buhay sa lantangan ng bagyo. Grabe talaga. So, awa naman ng Diyos, no? So, hindi natin kinatutuwa na sila ay talagang binaha. Sa amin naman, wala namang baha doon, no? At saka yan sa bukid dyan, malabong magkaroon ng baha. Pero sa patag doon sa nanay ko, sa kapatid ko, mga binaha din sila doon, no? Si Karina, napakasalbay talaga ni Karina. So may darating na naman. Ayan nga, no? Kaya ngayon siguro, no? Kaya minsan sa totoo lang, hindi ako na-attract na ngayon na magkabahay or magpatayo ng bahay sa tabi ng dagat, kasi ang dagat kasi paakyat ng paakyat, no? Palapit na ng palapit. Yun nga, katulad niyan. Halos lahat, kahit sa lugar namin dati-rati, wala namang gaanong baha dyan. Pero ngayon nga, sa dami ng kabahayan, mga na rin nagtatayo ng kung ano-ano mga istruktura. Kaya yun tuloy, ayun, may baha, tapos hindi maayos sa mga drainage. Yun. No, kasi, kaya hindi rin nakakatuwa na ang isang bayan o isang lugar na nagiging nag-boom or na-develop or ano pa ba yan. Kasi nagiging polluted yung area, no, pagdami ng bahay, ayun, pagsikip at pagbaha din. So hindi rin nakakatuwa, no, hindi na rin nakakatuwa yan. Sa umpisa lang yan, no, kasi matuwa tayo dahil nagiging syudad, pero ang resulta ay hindi po talaga maganda. In the future siguro, hindi na bahay ang ating ipapatayo. Siguro na lang kung may lupa ka, kasi pagdating ng panahon wala nang lupa, puro na tubig. Kaya siguro dapat yan may buya or angkla, bangka na. So magiging practical. Siguro maganda na yung bangka. May nakita nga ako, part yata ng Mindanao yon, no, talagang hindi na bahay yung ipinatayo niya, kundi gumawa siya ng bangka. So practical nga naman, totoo nga naman yan. Tingnan nyo ngayon, no? So, maigi na yung mga taong may mga bahay na mga matataas at talagang mga konkreto, mga pulido, no? Hindi nakakatakot, pero ang nakakaawa doon, yung mga bahay lang na ay napakadaling i-wash out. Kaya ingat po tayong lahat, yan ang mga material na bagay, no? Pag mayabang natin, may lupa tayo. Pag ang lupa, no, naging dagat na yan, naging tubig. So, ang dami ng lugar ngayon. So, wala ka ng lupa, no. Ayan, yung mga pinag-aagawan, nagpapatayan, ang dahil dyan, ayun, tubig na ngayon. So, kahit sa dagat, minsan sa tubig, may marami na rin nang aangkin. So, yun nga, itong palamuti sa mundong ito, no, hindi dapat yan pinag-aagaw-agawan at pinagyayabang, no, kasi lang, mga temporary, ang lahat na bagay ay temporary lang yan. So, thank you so much, bye-bye, at mag-ingat po tayo lahat. God bless.